Pag-usapan pa natin itong mga pag-ulang nararanasan sa bansa kasama si mobile journalist Francis Orsio. Francis, ikaw ba inulan rin kahapon? Yes, Pops. Actually, nag-ikot-ikot tayo kahapon sa Luneta Park para bisitahin nga rin yung mga kapatid natin na pumunta doon para magdiwang sa mismong araw ng Pasko. At nakita natin na matumal yung pagpunta doon o pagdating ng mga turista doon sa Luneta Park dahil nga sa epekto nitong mga pag-uulan, Pops J. Francis, bakit umabot din o inabot din ang Metro Manila ng epekto ng shear line nitong Pasko? Halos hindi huminto ang pagbuhos ng ulan. Pops J, kung nung nakaraang araw kasi, yung concentration nitong shear line ay nararanasan lang natin dito sa bahagi ng Eastern Luzon, particularly sa may Quezon Province, sa Bicol Region. Nitong kahapon naman at nung itong kakatapos lang na araw, nakita natin na lumakas yung shear line, Pops J, naging mas malawak yung epekto at yung dala na kaulapan nito dahil din doon sa paglakas ng Northeast Monsoon. Kaakibat kasi nung paglakas ng Northeast Monsoon at yung mainit na hangin dito sa may karagatang Pasipiko, kaya lumalakas din yung epekto ng shear line. Kasi Pops J, gaya nga ng sabi natin, nagsasalubungan yung dalawang magkaibang temperatura na hangin kaya nagkakaroon ng makakapal na ulap. Kaya dito sa Metro Manila din ay inabot tayo ng epekto ng shear line, Pops J. Francis, may nasabi ba ang pag-asa kung hanggang kailan mararanasan ang epekto ng shear line? Pops J, itong shear line, bagamat humina nga ngayong araw, sa mga susunod na araw starting tomorrow, posibleng lumakas ulit itong epekto ng shear line dahil muling manunumbalik din yung Northeast Monsoon. Kasi sa ngayon humina rin, Pops J, yung Northeast Monsoon. Pero bukas dahil lalakas siya, mas makikita din natin yung paglakas muli ng shear line. Kaya possible na itong mga areas kung saan inulan, yung halimbawa itong Quezon Province at Bicol Region, talagang uulanin ulit sa mga susunod na araw, Pops J, dahil dito sa shear line. Francis, usual bang nararanasan yung shear line kapag amihan season o kahit summer pwede rin itong makaapekto sa ating bansa? Pops J, itong shear line talagang karaniwan nangyayari siya tuwing Northeast Monsoon season or tuwing panahon nga ng amihan. Kasi nga, gaya ng sabi natin, kapag may malamig na hangin tapos nagkakaroon siya ng interaction doon sa mainit na hangin, nabubuo yung makakapal na ulap. Kapag summer season or kapag tag-init, Pops J, dito sa ating bansa, ang pinakaraniwan dyan yung easterlies o yung mainit naman na hangin na meron dito sa may karagatang Pasipiko na nagdudulot pa rin naman ng mga pag-ulan sa atin, Pops J. Francis, sumilip na si Haring Araw ngayon. Yung ganito bang panahon magpapatuloy hanggang sa bagong taon? Pops J, gaya na nga ng nabanggit natin kanina sa report, dito sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Climatology Division ng Pag-asa, posibleng sa mga huling araw nitong taon hanggang sa first week ng January 2025, baka may mabuo na sama ng panahon o low pressure area dito sa may bahagi ng Eastern Mindanao or sa may East Philippine Sea. At kung mangyari nga in Pops J at maging tuluyang maging ganap na bagyo ito, ay magkakaroon ng paunang bagyo dito sa ating bansa sa unang linggo ng 2025. Pero sa ngayon, Pops J, nilinaw ng Climatology Division ng Pag-asa na mababa pa yung tsansa na magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Naku, kapag Disyembre, ilang bagyo ba ang average na nakaapekto o nabubuo sa bansa? Kota na ba tayo? Actually, Pops J, kotang-kota na tayo ngayong buwan kasi on the average, 2 bagyo yung posibleng tumama or mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapag buwan ng Disyembre, tumama na dyan yung bagyong Kerubin. Tapos nitong nakaraang araw, itong bagyong Romina naman na kahit hindi pumasok sa PAR, ay idineklara ng Pag-asa bilang isang ganap na bagyo kasi nga malawak yung dalang trough or yung kaulapan na sakop nito at nag-raise sila ng tropical cyclone wind signal dito sa may bahagi ng Palawan. So nakadalawang bagyo na tayo, Pops J, at kung sakaling maging ganap na bagyo nga yung inaasahan nating sama ng panahon dito sa Eastern Mindanao, magkakaroon na tayo ng pangatlong bagyo na hahabol siguro sa atin bago matapos itong taon na to, Pops J. Alright, maraming salamat at ingat ka dyan, Mobile Journal Francis Orsio.